Hello everyone, welcome to our channel, Watchful and Faithful channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pangunahing kasaysayan ng pagsasagawa ng 16 na katotohanang saligan ng Assemblies of God. Kapag ating balikan ang kasaysayan ng Assemblies of God at ang kabuuang Pentecostal movement, ang pangalan ni Charles Parham ang siyang may malaking contribution nito. Ang kanyang katuruan ay lubos ng nagbigay ng masidhing impluensya sa mga doktrina ng Assemblies of God. Siya ang nagtatag ng First Pentecostal Church, the Apostolic Faith Church. Inumpisahan niya ang isang Bible school sa Topeka, Kansas, USA. Na doon, pinag-aralan nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sa kanilang pag-aaral, nagbigayang diin na ang bautismo sa banal na espiritu ang siyang pinakamahalaga upang maging matagumpay sila sa kanilang pananampalataya. Sa panahon ng Christmas holiday noong 1900, hiniling ni Parham sa kaniyang mga estudyante na kanilang saliksikin mula sa Biblia ang mga ebidensya ng bautismo sa banal ng espiritu. Bilang resulta ng masidhi nilang pagsasaliksik noong January 1, 1901, habang ginaganap nila ang kanilang prayer meeting, napatunayan nila na ang bautismo sa banal na espiritu ay lubos na maranasan sa pamamagitan ng ebidensya ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Batay sa karanasang ito, ang katuruan ng Assemblies of God patungkol sa bautismo sa banal ng espiritu ay patuloy na lumaganap. Ang revival ay lumaganap sa Missouri at Texas at umabot sa California at sa iba't ibang mga dako. Ang mga mananampalatayang Pentecostal mula sa iba't ibang dako ng mundo ay nagkatipon-tipon sa Azusa Street Mission sa Los Angeles sa loob ng 3 taong pagtitipong revival meeting 1996 to 1909. Ang ibang napakahalagang pagtitipon ay ganap sa Hot Spring, Arkansas noong 1914 na si Eudorus Nabel ang siyang naging tagapag-ngaral. Bilang resulta ng lumaganap na revival, maraming mga gawain ng mga Pentecostal congregation ang na-organize. 300 ministeryo at mga gagawang Pentecostal ang nagkatipon-tipon upang pag-usapan at pagkaisahin nila na dahilan sa lumaganap nilang gawain ay dapat magkaisa sila sa doktrina at sa kanilang mga layunin. Dahilan dito, ang General Council of the Assemblies of God ay nabuo. Noong 1916, napagkaisahan ng General Council of the Assemblies of God na iayos at gumawa ng kanilang mga saligang katotohanang hango sa banal na kasulatan. Noong unang iayos ang saligan, ito'y 17 mga katotohanan. Noong 1920, ito'y muling inayos at ginawa nilang 16 na seksyon. Sa hanggang ngayon, ito'y naging saligan ng bawat General Council ng Assemblies of God sa bawat dako ng mundo. Ang mga nataasang komite na nag-ayos sa nasabing saligan ay pinangunahan ni D.W. Keir at ang kaniyang mga kasama ay sina S.A. Jameson, Stanley H. Fulsham, T.K. Leonard at E.N. Bell. Naiayos ang 16 na katotohanang saligan ng may layuning pagkakaisa sa kanilang pananampalataya, pagkakailanlang legal sa harapan ng bawat isa at sa kanilang misyong ipalaganap ang mabuting balita hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesus. Ang isa sa mga saligang katotohanan, ang banal na kasulatan ay inasihan ng Diyos, or Statement of Faith number 1. Tayo ay naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng banal na espiritu at ito ang kapahayagan ng Diyos sa tao. Wala itong kamalian, ito ay may taglay na kapangyarihan upang pangunahan ang ating pananampalataya at buhay. Ito ay makikita sa 2 Timothy 3 verse 15 to 17 and 1 Thessalonians 2 verse 13 and 2 Peter 1 verse 21. Pasimula,
Noong nandito pa sa lupa ang Panginoong Hesus, sinabi niya, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpatutuo tungkol sa akin." Basa ito sa Juan 5 verse 39. Ayon sa isang mahusay na mangaral, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakipag-usap sa Diyos sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng Biblia. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang pinanggalingan ng salitang Biblia, or the origin of the word Bible. Ang pag-aaral patungkol sa Biblia ay tinatawag na bibliology. Ito ay hango sa dalawang nakapahalagang salita. Ang salitang Biblius, ito ang unang material ng ginamit kung saan isinulat ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong kaniyang kinasihan. Ang salitang Biblia, ito ay galing sa salitang Griego at Latin na ang ibig sabihin ay mga libro, books in plural form, na may kaugnayan sa mga bagay, biblios, material, na pinagsulatan sa salita ng Diyos. Ang dalawang bahagi ng Biblia. Ang Biblia ay tinatawag na library, sapagkat bagamat ito ay isang libro, ito ay binubuo ng 66 na libro. Bagamat binubuo ito ng maraming mga libro, ang mga ginamit ng Diyos na sumulat na mahigit 40 ay napakaisa sila sa isang tema patungkol sa kaligtasan ng tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Lumang Tipan o Old Testament. Wikang Hebrew ang ginamit noong unang isunulat ang mga taong kinasihan ng Diyos. Ito ay tinawag ng wika ng mga Hudyo sa Kalawang Hari 18 verse 26 to 28. Ito ay tinawag din ng wika ng Kanaan sa Isaiah 19 verse 18. Binubuo ito ng 39 na mga aklat, Genesis, Malakta, patungong Malakyas. Ang Lumang Tipan ay nagsalaysay patungkol sa kasaysayan ng bansang Israel. Patnubay at pagpapala ang makakamtan nila kung sumunod sila sa mga alintutunin ng Panginoong Diyos. Pagkaalipin at kaparusahan ang darating sa kanila kung sila ay sumuway sa mga alituntunin ng Diyos. Bagong Tipan or New Testament. Wikang Griego, ang salitang ginagamit noong unang sinulat ng mga taong kinasihan ng Banal na Espiritu. Binubuo ito ng 27 mga aklat mula sa aklat ng Matthew hanggang sa aklat ng Pahayag. Nagsasaad ito patungkol sa kasaysayan at kaganapan or application ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo. Paglilinaw sa mga mahalagang salita na nakapaloob sa ating statement of faith. Verbally inspired. Pagtuunan natin ng pansin ang unang bahagi ng ating statement of faith. Ang Biblia or the Bible is verbally inspired of God. Ano ang kahulugan ng salitang verbally? Ang kahulugan nito ay spoken rather than written. Ang ibig sabihin nito sa ating statement of faith ay tumutukoy sa bawat salita na ginamit hindi lang sa kaisipan o idea. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kinasihan niya ang pagpangkalahatang tema ng Biblia. Subalit, ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay ginabayan niya ang mga sumulat sa bawat libro ng Biblia na ang mga ginamit nilang salita at kataga ay ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos sa dapat nilang isulat. Inspired. Ang ibig sabihin ng inspired of God ay ang Biblia ay sinulat sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Ayon sa 2 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula o prophecy kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Banal na Espiritu. Revelation. Ang ibig sabihin ng revelation ay pagpaliwanag sa mga hindi dating alam sa mga bagay-bagay. Kung gamitin ito patungkol sa kaalaman tungkol sa Diyos, ipinakilala niya ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng kaniyang mga nilalang at sa pamamagitan ng budhi ng tao. Ang ganitong paraang pagpaliwanag ng Diyos ay tinawag na general o natural revelation. Ayon sa mga awit 11:1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos
at ipinakilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang mga kamay. Ayon din sa Roma 2 verse 14 to 15, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-isip ay nang susumbungan o nangangadahilanan sa isa't isa. Ipinapaliwanag ng Diyos ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng kaniyang mga nilalang at nakipag-ugnayan din siya sa pamamagitan ng budhi ng bawat isa. Ayon kay William W. Menzies sa kaniyang librong Ang Pentecostal Perspective, ang pangalawang klase ng pagpapaliwanag ng Diyos ay tinawag na special revelation. Napasa atin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Nilalaman ito ang mabuting balita upang ang buong sangkatuuhan ay kaniyang tubusin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kaniyang kaisa-isang anak. Ang mga nilalang ng Diyos at ang budhi ng tao ay hindi kayang ipaalam ang makatotohanang bagay na ito maliban sa salita ng Diyos. Infallible. Ang ibig sabihin ng infallible ay walang kamalian, no errors. Ang Biblia kailanman hindi nagkaroon ng kamalian sa orihinal na pagkasulat nito. Maaaring may nabasa ka na maling salita o kataga sa Biblia. Ito ang tinatawag na typographical errors. Ang mga nagsalin mula sa orihinal na manuscript ang nagkamali. Sa paglipas ng panahon, ang paggamit ng katuruan ng mga grupo ng mga Kristiyano, ang salitang infallibility at inerrancy ay nagagamit na magkasing kahulugan. Nitong huling mga panahon, ang mga evangelicals ay mas tinangkilik nilang ang inerrancy na tumutukoy sa katotohanan ng mensahe ng Biblia na ang ibig sabihin wala itong kamalian. Ang mga iba naman ay mas pinili nila ang salitang infallibility upang maiwasan ang madalas na pagkakamali ng karamihang nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ayon kay John R. Higgins, dapat maingat din tayo sa paggamit ng salita ng Diyos upang ang ating mga tinuturuan ay hindi sila magkamali sa pagtanggap sa mga katotohanang itinuturo sa kanila. Palaging tandaan na ang tamang pagpapaliwanag ay susundan ng espiritual na commitment. Ang Biblia ay authoritative. Kapag sinabing authority, ang ibig sabihin nito ay may karapatan kang magbigay ng utos. Halimbawa, ang isang principal sa isang school ay mayroon siyang authority na mag-utos kung ano ang dapat gawin ng mga estudyante. Ang isang coach sa basketball game ay sasabihin niya sa mga team players ang dapat nilang gawin. Ang Diyos ay may lubos na authority na magsabi kung paano tayo dapat maging kalugod-lugod sa kaniyang harapan. Ang mga tamang alintutunin ay ibigay na sa atin sa pamagitan ng Biblia. Ang Biblia ay makapangyarihang salita ng Diyos na ibigay sa atin, at kung tayo'y malugod na sinusunod ito, ang ating buhay ay siguradong magiging maayos sa tulong ng Diyos. Ang mga paraang ginamit ng Diyos upang maisulat ang kaniyang salita. Ang Biblia o banal na kasulatan ay isinulat ng mga kinasihan ng Diyos ayon sa 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay hiningahan o ginabayan ng banal na Espiritu ang mga manunulat na pinili ng Diyos habang sinusulat nila ang kapahayagan patungkol sa kaniyang sarili at ang kaniyang mga gawain. Ayon sa ilang mga theologians, may dalawang paraan ng pagkasi ng Diyos mga manunulat ng Biblia. Ang Biblia ay verbal o plenary inspiration. Ang ibig sabihin nito ay ginabayan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu ang mga manunulat ng Biblia. Sa pamagitan nito, naisulat nila ang mga tamang salita sa pamagitan ng paggamit ng Diyos ayon sa kanilang kaalaman at personal na karanasan. Hindi mechanical dictation ang pagkasi ng Diyos, sapagkat ang mechanical dictation ay tumutukoy na ang personalidad ng kaniyang instrumentong susulat ay walang kalayaang gumamit ng kanilang sariling kaalaman. Hindi ganito ang pagkasi ng Diyos, sapagkat ang mga ginamit nilang sumulat ay hindi mga robot, sa halip sila ay mga tao na may sariling kaalaman, desisyon at pakiramdam. Dynamic inspiration. Ang Biblia ay isang dynamic inspiration.
Ang ibig sabihin nito, ang manunulat na ginamit ng Diyos ay kanyang kinasihan upang walang pagkakamali ang mensahe ng Biblia. Ngunit malaya silang gumamit ng kanilang mga sariling pananalita. Halimbawa, si Pedro ay ginamit ng Diyos ayon sa kaniyang kaalaman at personal na karanasan bilang isang mangingisda. Si Pedro ay ginamit ng Diyos ayon sa kaniyang kaalaman at personal na karanasan bilang isang manananggol o attorney. Ang mga mahalagang bagay tungkol sa Biblia, ang tema. Ang tema na nakapaloob mula sa libro ng Genesis hanggang sa libro ng Pahayag ay ang kaligtasan ng tao mula sa kasalanan sa pagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Hesus na sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo nang si Jesus ay ipako sa cross. Pangunahing gumanap ang Panginoong Hesus sa kaniya lamang matatagpuan ang kaligtasan. 66 na aklat na bumubuo sa Biblia ay sinulat sa loob ng 1,600 o 1,600 na mga taon. Sa pamagitan ng 40 na tao o writers na may iba't ibang pinanggalingan mula sa iba't ibang klase ng trabaho. Ang kanon ng Biblia. Ang ibig sabihin ng salitang kanon sa wikang English ay rule, a standard, a measuring rod. Kapag sinabing canonical, ang isang libro, ibig sabihin nakapasa ito sa sukatan, criteria o standard na hinahanap na maging katanggap-tanggap ng lahat. Sa panahon ng Panginoong Hesus at ang mga apostoles, ang 39 na mga libro ng Lumang Tipan ay naging katanggap-tanggap sa Judaismo na ito ay kinasihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Bilang katunayan nito, ang Panginoong Hesus mismo ay gumamit ng bahagi ng Lumang Tipan upang ipaliwanag niya ang katotohanan sa mga nakikinig sa Kanya. Makita din sa Matthew 19 verse 4 and Matthew 22 verse 29. Paano naman ang Bagong Tipan? Ito ba ay tinanggap nila na canonical? Noong taong 367 AD, si Athanasius na teologo ay napatunayan niya na ang 27 libro ng Bagong Tipan ay totoong salita ng Diyos. 30 taon lumipas pagkatapos ni Athanasius, ang konsiho ng simbahan Carthage ay nagkaroon ng pagpupulong upang alamin kung alin sa mga libro ng Bagong Tipan ang totoong nagtataglay sa kalagayan salita ng Diyos. Ginamit nila ang 4 na sukatan or test upang mapatunayan nila ito. Ang una, apostolicity. Ang libro ba ay sinulat ng isang apostol o malapit na kasama ng isang apostol? Ang pangalawa, universality. Ang libro ba ay tinanggap at ginamit ng iba't ibang simbahan sa iba't ibang mga lugar? Ang pangatlo, contents. Ang suhito ba ay naayon sa plano ng mababasa sa ibang mga libro ng Biblia? Pangapat, inspiration. Ang libro ba ay nagtataglay ng kalidad na tumutukoy ng pagkasi ng banal na espiritu? Napatunayan ng konseho ng Carthage na ang 27 libro ng Bagong Tipan ay salita ng Diyos, sapagkat ang mga ito lang ang natatanging nakapasa sa sukatang ginamit nila. Ang Biblia ay galing sa Diyos. Ang Biblia ay isinulat upang ipaalam ang plano ng Diyos para sa buong katotohanan. Nakasaad din sa Biblia na sa pamagitan lamang ng sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo, tayo maliligtas. Noong ibinigay ng Diyos ang Lumang Tipan, ang mga kinasihan ng Diyos na sumulat ay isinulat nila ang scrolls. Ang mga taong ito ay mga Hebrew o Israelita, kaya ang salitang ginamit nila sa pagsusulat ay Hebrew. Ang unang Biblia ay isinulat sa pamamagitan ng kanilang kamay, sapagkat ang mga typewriter at mga computers ay wala pa noon. Wala pa rin mga Xerox machine noon, kaya ang lahat ay isinusulat sa pamamagitan ng kamay. Ang Luma at Bagong Tipan ay unang isinulat sa mga schools. Kung ang mga tao ay gustong magdala ng Biblia sa isang lugar, maraming mga schools ang kanilang dinadala. Bagamat napagkabigat ang mga ito, maraming mga taong dumaan na ang Biblia ay natiling scrolls ang format na pinagsulatan nito. Si John Wycliffe na nabuhay noong 1329 to 1384 ay tinawag na Morning Star of the Reformation. Siya ay isang guro sa Oxford University, preacher, reformer, at tagapagsalin sa mga banyagang salita. Si John Wycliffe ang unang nagsalita ng buong Biblia sa salitang English na ginawa niya para sa Inglaterra. Gaya nga na paggawa din ni Martin Luther para sa mga Aleman, ang gawain ni Wycliffe lang ang tanging English Bible translation sa loob ng 145 na
mga taon. Kung si Wycliffe ay tinawag na Morning Star of the Reformation, ang William Tyndale's Bible naman ay tatawag na Milky Way of Modern English Bible Translations. Kapag pag-aralan ang ginawa ni William Tyndale sa kaniyang pagsalin sa salita ng Diyos, nasumpungan na siya ang pinakamasigasig sa kaniyang kapanahunan. Napag-alaman na ang Tyndale na bagong tipan ay batay sa Greek text na ginawa ni Erasmus na unang itinala noong 1516 at ang ilang bahagi ng kaniyang lumang tipan ay nagmula sa 1488 Hebrew versions, Latin Vulgate at Martin Luther's translation. Si Tyndale ay pinatay bilang martyr noong 1536. Ang Biblia ay napakahalaga sa buhay ng mga tao. Ito ay masisilbing ilaw. Ang salita ng Diyos ay nadudulot ng kaalaman at karunungan, makita sa mga awit 119 verse 105. Ipinakikilala nito ang katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus at mabibigay pa ito ng tunay na kalayaan sa Juan 8:31 verse 32. Nagbibigay din ito ng patnubay at gabay upang hindi tayo maliligaw ni man sa makita sa John 8 verse 12. Ito ay magsisilbing tubig. Ang tubig ay nagsisilbing panlinis at ang salita ng Diyos ay pwedeng gumawa ng ganito sa ating buhay. Kung tayo ay mamumuhay na matapat sa Diyos at pahintulutan natin na gumawa siya sa pamamagitan ng kaniyang salita, linisin niya tayo at tayo ay magiging kaaya-aya sa kaniyang harapan. Sa Efeso 5 verse 25 to 27. Ito ay magsisilbing butil. Sa talinghaga ng naghahasik, Lucas 8 verse 4 to verse 15. Ang butil ay ang salita ng Diyos in verse 11. At ang layunin nito ay upang lumago at magbigay ng bunga sa buhay ng mga makikinig at tumanggap nito in verse 15. Dahilan dito, dapat tayo ay magpakababa at sumang-ayon sa paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pahintulutan natin na ang mensahe ng salita ng Diyos ay maitanim sa ating puso upang ang banal na Espiritu ay patubuin niya ito at tayo ay lumago or mature ayon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ito ang Biblia ay nagsisilbing apoy at martelyo. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing mabigat na salita. Kung ito ang kailangang magamit upang ituwid ang mga dapat ituwid, ang Diyos ay hindi palaging nangungusap sa pamamagitan ng malumay at mahinang panalita. 1 Kings 19 verse 11 to 13. Pwede rin siyang magsalita na parang apoy at martelyo sa Jeremias 23 verse 29 upang durugin ang matigas nating mga puso at kalooban upang sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ang martilyo ay magagamit na pandurog at ang apoy naman ay magagamit upang panglinis. Tayong lahat ay dapat madurog, broken, upang ang ating matigas na kalooban ay magiging malinis sa pagitan ng salita ng Diyos at tayo ay magiging kaaya-aya sa kanyang harapan. Ang Biblia ay nagsilbi itong pulot pukyutan. Ang ating Ama na nasa langit ay hindi niya tayo pinabibiyaan na manatiling durog, sa halip ay pagkatapos niya tayong durugin. Ginagamot niya tayo at ginagawa niya tayong buo. Mga awit 19 verse 7 to 11. Ang pulot pukyutan ay ginagamit bilang gamot. Ayon sa mga mananaliksik, maraming karamdaman ang ginagamot ng pulot pukyutan. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gamot sa ating mga espiritu at ang ating buhay. Kung tayo ay mumuhay ayon sa lakas at kapangyarihan ng Diyos, masusumpungan natin ang kagalingan ng ating espiritu at ang buhay natin ay magiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos at magbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Pangwakas, palagi nating tandaan na ang Biblia ay may tatlong napakahalagang layunin. Una, upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa pagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ayon sa Juan 20:31. Ang mga ito ay naisulat upang kayo'y magsisimpalataya. Pangalawa, upang gabayan tayo sa ating pamumuhay ayon sa mga awit 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hinikaya tayo na maging matapat sa paglingkod sa Diyos. Roma 15:4. Inihanda rin tayo ng kasulatan para tayo'y magkapaglingkod. 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Pangatlo,
inilahad sa atin ng Biblia patungkol sa kalagayan at katangian ng Diyos, makikilala natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng matapat at masigasig na pagbabasa nito. Pangalawa na statement of faith o saligang katotohanan sa Assemblies of God, ang iisang tunay na Diyos. Tayo ay naniniwala na mayroong isang Diyos, walang simula at mananatili magpakailanman. Binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang tatlong personang ito ay nagkakaisa sa kanilang katangian at kalagayan Diyos. Makita ito sa Deuteronomio 6:4, Isaiah 43 verse 10 and verse 11, Matthew 28 verse 19, and Luke 3 verse 22. Pasimula. Ang ating pangalawang statement of faith ay pag-aaral patungkol sa kabuuang kalagayan ng Diyos. Sa formal na pag-aaral ito ay tinatawag na theology. Kung ihambing natin ang absolute na kalagayan ng Diyos sa kalagayan natin na mga tao, hindi mapantayan ng sinumang tao ito dahilan sa God is unlimited whereas mankind is limited. Alam ng Diyos ang lahat, ang nakaraan, kasalukuyan at ang hinaharap. Tayong mga tao, ang alam lang natin ay ang nakaraan at ang kasalukuyan. Mayroon ding pagkakataon na pati yung nakaraan na pangyayari ay nakakalimutan na natin. Ang pangunahing katotohanan patungkol sa Trinity. Ang salitang Trinity ay theological term na ginamit simula noong ika-2 century na siyang tumutukoy sa tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. The divine unity is a multiple unity of the three distinct persons. The three persons are member of one Godhead and yet each is supremely conscious of the other two. Ang Trinity ay kaiba sa salitang tritheism sapagkat ang tritheism ay paniniwala patungkol sa tatlong Diyos. Ang tritheism ay kagaya ng polytheism na siyang paniniwala patungkol sa maraming iba't ibang Diyos at pantheism na siyang paniniwala na ang mga nilalang ng Diyos ay naging bahagi ng Diyos. Tritheism, polytheism at pantheism ay lahat maling katuruan patungkol sa Diyos na siyang isinasagawa ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Sa kabila nito, ang Trinity ay paniniwala na mayroong iisang tunay na Diyos na binubuo ng tatlong persona na gumagawa para ipadama ang biyaya sa pasangkatauhan upang sila ay maligtas sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo. Pangmalawakang pag-aaral patungkol sa Trinity. Mayroong isang tunay na Diyos. Deuteronomy 6 verse 4, Isaiah 44 verse 6 to 8, Isaiah 45 verse 5. 1 Timothy 2 verse 5. Ang Ama ay Diyos. Makita sa Isaiah 63 verse 16. Walang sasalungat sa katotohanan na ito. Ang Anak ay Diyos. John 1 verse 1. Colossians 2 verse 9. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Mga Gawa 5, 3 at 4. At sa Matthew 12 verse 31 and verse 32. Ang Ama ay hindi siya ang Anak o ang Banal na Espiritu. Ang Anak ay hindi siya ang Ama o ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay hindi siya ang Ama at ang Anak. Sa Matthew 3 verse 13 to verse 17. And John 15 verse 26 and John 16 verse 7. Ibig ipakahulugan nito na mayroong tatlong persona na kaiba sa isa't isa. Subalit, binubuo nila ang isang tunay na Diyos. Bawat persona ay nabanggit sa lumang tipan. Ang Ama ay nabanggit sa Isaiah 63 verse 16, Malakay 2 verse 10. Ang Anak naman ay tinatawag na Diyos sa mga awit 45 verse 6 to 7, Hebrews 1 verse 8, mga awit 2 verse 6 to 7, Proverbs 30 verse 4. Ang Banal na Espiritu ay manlilikha sa Genesis 1 verse 2, Job 26 verse 13, Psalms 104 verse 30, at nagpapalakas at nagbibigay buhay sa tao, Genesis 2 verse 7, Job 33 verse 4. Makadiyos na katangian na nasa tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Walang hanggan, eternal. Isaiah 63 verse 16, Micah 5 verse 2, John 1 verse 1, Hebrews 9 verse 14. Pinakamakapangyarihan or omnipotent in Deuteronomy 4 verse 9, Matthew 18 verse 20, Psalms 159 verse 7 to verse 10. Alam niya ang lahat, omniscient. Genesis 18 verse 18, Mark 11 verse 2 to 6, 1 Corinthians 2 verse 10 to 11, Proverbs 15 verse 3.
Ang tatlong persona ay nagkakaisa, subalit mayroong magkakaibang gawain. Sa pagtubos ng ating kasalanan, ang Ama ang unang nakaalam at nagtakda sa atin na buo ang dugo ng anak upang lubusan na ang tao ay matubos mula sa kasalanan, habang tayo naman ay pinagpaging banal ng Espiritu Santo sa 1 Peter 1 verse 2. Sa panalangin, maaari tayong manalangin sama. Efeso 2 verse 18, Matthew 6 verse 9. Sa pagitan ng kanyang anak sa John 14 verse 19, ayon sa gabay at tulong ng Espiritu Santo sa Roma 8:26, Ephesians 6 verse 18. Sa kanilang relasyon bilang Diyos, nasa Ama ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos na hindi nakikita, invisible, in Exodus 33 verse 22 to 23, John 1 verse 18. At nasa anak ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos na nakita, visible or manifested, in John 1 verse 14 to 18, Colossians 2 verse 9. Habang nasa banal na Espiritu ang siyang kabuuang kalagayan ng Diyos na siyang gumagalaw at nangunguna sa lahat ng mga nilalang, acting immediately upon God's creation, in 1 Corinthians 2 verse 9 to verse 10. Tatlong ilustrasyon na nagpapahayag patungkol sa Trinity. Sa bahaging ito, gagamit tayo ng ilang ilustrasyon para ipaliwanag ang kamangha-manghang kalagayan ng ang trianggulo. Ang triangle ay mayroong tatlong magkakaibang sulok. Bagamat ito ay mayroong tatlong magkaibang sulok, binubuo pa rin ito ang isang triangle, hindi tatlong triangle. Ang ballpen. Ang ballpen ay binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi. Ang tinta, yung lagayan ng tinta, at ang pinaka-case nito. Bagamat may tatlong magkakaibang bagay, binubuo pa rin nila ang isang ballpen. Ang tao. Ang tao ay binubuo ng pisikal na katawan, kaluluwa at espiritu. Bagamat may tatlong magkakaibang bahagi, binubuo pa rin nilang ang iisang tao, hindi tatlong tao. Na ipahayag ang pangalan ng Diyos ayon sa kaniyang relasyon sa kaniyang mga nilalang. Ang pangalan ng Diyos sa Biblia ay hindi lang isang pinagsasamang litra para mabuo ang isang tunog. Ito ay naipahayag upang ipakilala siya at kaniyang ipadama ang pagmamahal sa mga tao. Sa orihinal na kasulatan, ang salitang Elohim na isinalig Diyos ay pangalan ng Diyos na nagpahayag patungkol sa kaniyang kalagayan na pinakamakapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. Ang pangalan ng Diyos na Elohim ay nagpapakita ng kapangyarihan ng tatlong persona sa kanilang paggawa. Ang salitang Jehovah na isaling Panginoon ay pangalan ng Diyos na nagpapahayag patungkol sa pakikipagkasundo at tumutupad ng pangako ng Diyos. Jehovah is the covenant name of God to men. Tuwing magamit sa Biblia ang pangalang Jehovah, ang ibig ipakahulugan nito ay gustong ilapit ng Diyos ang kaniyang sarili upang matupad ang kaniyang mga pangako sa tao. Tuwing makikita ng makapangyarihang Diyos ang pangangailangan ng tao, siya ay bumababa at ilalapit ang sarili at magpakilala sa tao bilang Jehovah. The name Jehovah therefore emphasizes that He who was, is, and is to come, the Eternal One, helping and meeting the needs of those who believe in Him. Halimbawa, Jehovah Rapha. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako sa mga may karamdaman na pwede silang gumaling, sapagkat ayon ng Exodus 15 verse 26, ako na Panginoon ang nagpapagaling sa iyo. Kung sinuman ang may karamdaman, kailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon, sapagkat siya ay nangako na pagagalingin niya ang bawat tatawag sa kanya. Jehovah Nissi. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako na tutulungan niya ang bawat isa tuwing panahon na may nagbabanta sa kanila, sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan na ito ay ang Diyos ang aking saklolo. The Lord is my banner or refuge, ayon sa Exodus 17 verse 10 to 16. At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanang Jehovah Nissi, at kaniyang sinabi, ang Panginoon ay makikipagdigma sa buong panahon para sa lahing ito. Jehovah Shalom. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay kalakasan doon sa mga naguguluhan at nababalisa, sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan ito ay ang Panginoon ang aking kapayapaan. The Lord is our peace. Ayon sa mga hukom 6:23 to 24,
Si Gideon ay balisang-balisa sapagkat nakita niya ang anghel na ng Panginoon ng mukhaan, subalit sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumasayo, huwag kang matakot, hindi ka mamatay. Kaya't nagtayo si Gideon ng dambana at tinatawag niyang Jehovah Shalom, Jehovah Jireh. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako sa mga taong may mga pangangailangan sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang siyang nagpakaloob ng mga pangangailangan. Noong panahon ni Abraham, siya ay tinawag ng Diyos upang ihandog si Isaac upang maging sunugin, handog sa harapan ng Panginoon. Noong igayak na ni Abraham sa Isaac sa altar at lubusan na niyang paslangin ito upang maging susunuging alay, ang Diyos ang nagkaloob ng susunugin tupa sa tamang oras. Ayon sa Genesis 22 verse 14, at pinangalanan ni Abraham ang lugar na iyon Jehovah Jireh, na ibig sabihin ang Diyos ang magkakaloob sa tamang panahon. Ang tamang mensahe ng pangalan ng Diyos na ito ay ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan ngayon ay nakikita ng Diyos ang mga pangailangan ng mga lumalapit sa Kanya. Kaya dapat tayong sumamba at dumalangin sa Panginoong Diyos sapagkat sasagutin niya tayo sa tamang panahon, hindi masyadong maaga at hindi rin huli. Amen. Jehovah Rohe. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako para sa mga estranghero o bagong lipat sa isang bagong lugar sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang aking pastol. Ayon sa mga awit 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kailangan palagi natin tandaan na ang Panginoon ay may pagmamalasakit sa bawat isa sa atin na kaya niyang ipakaloob ang lahat nating pangangailangan. Jehovah Tsidkenu. Ito ay pangalan ng Diyos na nabibigay pangako para doon na mga palaging nakakaranas ng pag-aapi at pagpapahirap sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang ito ay ang Panginoon ang aking katuwiran. Ayon sa Jeremiah 23 verse 5 to 6, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga at siya ay maghahari kagaya ng hari na may kapantasan at magsagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Jehovah Shammah. Ito ay pangalan ng Diyos na nagbibigay pangako para doon sa naghahanap ng kaniyang presensya. Si Ezekiel ay nagkaroon ng pangitain patungkol sa Jerusalem, na muli itong magiging matibay na bansa. Ang presensya ng Diyos ay naibalik sa templo, ganon din sa buhay ng mga mamamayan. Dapat natin tandaan na ang pangalan ng Panginoong ito ay nagbibigay kasiguraduhan na ang presensya ng Diyos ay manatili sa bawat isa na sumusunod sa kaniyang kalooban. Pangwakas, ayon sa Hebrew 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ikalawang statement of faith natin ay mabibigay ng kaalaman patungkol sa kalagayan ng Diyos at ang kaniyang pagtulong sa mga tao pagkatapos na mapag-aralan ito. Pananampalataya sa mapagmahal na Diyos ang siyang dapat na lumago sa ating mga puso upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang pangatlong saligang number 3 statement of faith. Tayo ay naniniwala sa pag-Diyos ng Panginoong Hesukristo, sa pagpanganak sa Kanya ni Birhen Maria, sa Kaniyang buhay na walang kasalanan, sa Kaniyang pagtitiis at pagtubos sa atin sa kamatayan, sa Kaniyang pagbuhay na muli. Pasimula. Ang buhay ng Panginoong Hesus ay binubuo ng dalawang kalagayan. Siya ay mayroong kalagayang Diyos o divine nature at kalagayang tao, human nature. Nagkaroon siya ng dalawang nature upang pagampanan ang misyong siya lamang ang pwedeng gumawa. Sa pamagitan niya, pwede niyang ilapit ang taong makasalanan sa banal ng Diyos. Ayon sa Isaiah 17 verse 14, Matthew verse 1:22 to verse 23. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Maraming mga pangalan ang naibigay sa Panginoong Hesus. Ayon din sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Noong naipanganak na ang Panginoong Hesus, hindi naman siya
pinangalanan na Emmanuel, na ayon sa sulat ni Isaias sa Kabanatang 9 at talatang 6. Sa halip ang naging pangalan niya ay Jesus. Kapag ipaliwanag natin ang mga pangalang ito, ang mga ito ay tumutukoy sa misteryo at kalagayan niya na siya ay Emmanuel, ang Diyos ay suma sa atin. Siya ang Diyos na nagkatawang tao upang ipadama niya ang pagmamahal ng Ama sa buong sangkatauhan. The Greatest Life of All by Charles Swindoll. Ang kaniyang kapanakan sa pagmamagitan ng isang birhen. Ang araling ito ay palaging nabibigyang diin tuwing panahon ng Pasko, ang isa sa mga napakahalagang dahilan kung bakit kinakailangang maipanganak ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang birhen ay upang matupad ang hula ng binigkas ng Isaias. Simula noong naibigay ang hulang ito, ang mga Hudyo ay naghihintay sa kaganapan ito. Noong matupad sa buhay ng Panginoong Hesus, ito maliwanag na siya ang Diyos na hinihintay upang ipadama ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Amen. Ang isa pang napakahalagang dahilan ng kapanganakan ito ay pagpapahintulot na makagawa ang banal na Espiritu sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ayon sa Lucas 1:35, bababa sa iyo ang banal na Espiritu at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na ipanganak mo ay tatawagin anak ng Diyos. Tampung piling cross per all. Kung nagkaroon ng biological na ama ng Panginoong Hesus, hindi na natupad ang paggawa ng banal na Espiritu sa panahon na ipinaglilihi siya ni Birhen Maria. Ang kanyang pagkawalang kasalanan na pamumuhay. Ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa John 1 verse 14. At nagkatawang tao ang Panginoong Hesus at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kalwalhatian na gaya ng bugtong na ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Siya ay nabuhay na perfecto, subalit tayong mga tao ay punong-puno ng kapalpakan. Buong-buo ang kaniyang katuwiran, kabanalan at walang kasalanan. Paano natin malaman na ang Panginoong Hesus ay walang talagang kasalanan? Ang isang paraan para masigurado natin na hindi siya gumawa ng maski isa mang lamang na kasalanan ay konsultahin natin ang mga malapit sa kanya. Ang pagtutuo ni Pedro at ni Juan. Si Pedro na isa sa mga alagad ng Panginoong Hesus ay naging malapit sa kanya. Siya ay nabuhay na kasama ni Hesus, kumain na kasama ni Hesus, naglakbay na kasama ng Panginoong Hesus. Alam ni Pedro ang lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesus sapagkat palagi siyang kasama sa lahat ng pinapuntahan ng kaniyang Panginoon. Kapag ihambing natin sa sitwasyon ng pamilya, ang mga miyembro ng ating pamilya ang siyang nakapansin palagi kung tayo ay may ginagawang mali. Ayon sa 1 Peter 2 verse 22, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang ibibig. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga angkan ng Israel ay nag-aalay ng hayop na susunugin sa altar, at ang hayop na iaalay nila ay dapat walang dungis at walang kapintasan. Leviticus 1 verse 3 and verse 10. Ipinakilala ni Pedro ang Panginoong Hesus bilang walang kapintasan at walang dungis na tupang ihahain. 1 Peter 1 verse 19. Sa mga hayop na iaalay, ang pagkawalang kapintasan ay nagpakahalaga sapagkat inalarawan nila ang Panginoong Hesus bilang perfectong alay na susunugin ayon sa Hebrew 9 verse 13 to 14. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ang mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay nakapagiging banal sa ikalilinis na laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na inahandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Diyos. Si Juan na isa sa mga disipulo ay mayroon ding pagtutuo patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, at nalalaman niya ninyo na siya ay Panginoong Hesus, mahayag upang maalis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. 1 John 3 verse 5. Ang pagtutuo ng mga kumakalaban sa kanya. Sa bahaging ito, atin ding tunghayan ang mga binigkas ng mga sumasalungat sa Panginoong Hesus. Kailangan din nating tunghayan ang bahaging ito upang walang magsabi na pinatutunayan nila ang mga mabubuting gawa at kalagayan ng Panginoong Hesus kasi malapit sila sa Kanya sapagkat mga kaibigan niya sila. Pinatunayan ni Judas Iscariote na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Ayon sa Matthew 27 verse 4, sinabi ni Judas na nagkanulo sa Kanya, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Tunghayan din natin si Pilato na naglilingkod bilang hukom sa panahunan ng Panginoong Hesus. Ayon sa Matthew 27 verse 22 to 24, sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Hesus na tinatawag na Kristo?
sinabi nilang lahat ipako siya sa cross at sinabi niya bakit anong kasamaan ang ginagawa niya. Datapwat sila'y lalong nang sigawan na nangangasabi ipako siya sa cross. Kaya't nang nakita ni Pilato na wala siyang magawa, siya ay kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan. Ayon pa kay Pilato, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan at narito ng aking siyasatin. Siya ay harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang ano mang sala sa taong ito tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kanya. Luke 23 verse 14. Alaman natin ang pananaw ng mga tulisan na kasama ng Panginoong Hesus na ipinako sa cross sa bundok ng Kalbaryo. Ayon sa Matthew 27 verse 44, minumura nila ang Panginoong Hesus. Subalit nagbago ang pananaw ng isa habang inobserbahan ang mga huling bahagi ng buhay ng Panginoong Hesus. Ayon sa Lucas 23 verse 39 to 41, at siya ay inalipusta ng isa sa mga tulisan na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya at sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan at tayo sa katotohanan ay narapat na parusahan, sapagkat tinanggap natin ang narapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapwat ang tao ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Habang ginagawa ng Panginoong Hesus ang kaniyang ministeryo dito sa lupa, may mga pagkakataon pati ang mga masasamang espiritu na sumasanib sa tao ay nagbibigay ng kapayagan patungkol sa pangwalang kasalanan ng Panginoon. Ayon sa Lucas 4 verse 34 at sa sinaguga ay may isang lalaki na may espiritu na karumal-dumal na demonyo. Siya ay sumisigaw ng malakas sa tinig, anong mayroon kami sa iyo, Hesus, ikaw na Nazareno, na parito ka baga upang kami ay puksain? Nakikilala ako, ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. Inialay niya ang kaniyang buhay upang tubusin ang buong sangkatauhan mula sa kailang kasalanan. Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Ang pag-aalay ng sakripisyo sa lumang tipan ay magiging kalugod-lugod lamang sa Diyos kung ang iaalay na hayop ay walang dungis at walang kapintasan. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na tayo nag-aalay ng tupa na gaya sa lumang tipan ay sapagkat ang Panginoong Hesus ang naging alay para sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus na siyang nag-alay ng kaniyang sarili ay naging kalugod-lugod sa harapan ng banal na Diyos upang ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay tumanggap ng kapatawaran at magkatagpo ng permanenteng kalutasan. Ayon sa 1 Juan 2 verse 2, at siya ang perpektong alay sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanglibutan din naman. Noong nabubuo ang dugo ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo, siya ang naging tupang alay upang tubusin ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Ayon sa 1 John 1:29, na kinabukasan ay nakita ni Juan Bautista si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Noong ipinako nila ang Panginoong Hesus sa cross sa bundok ng Kalbaryo, sumigaw siya ng malakas na tinig na sinasabi, naganap na. In John 19 verse 30. Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus noong sinabi niya naganap na? Ang ibig ipakahulugan ng Panginoong Hesus sa ganitong kataga ay natapos na niyang matagumpay ang kaniyang misyon dito sa sanglibutan. Ang kaniyang misyon sa pagparito sa sanglibutan ay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrew 10 verse 12 verse 14, ngunit siya ang Panginoong Hesus nang makapanghandog ng isa lamang na hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay pumupo sa kanan ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinagaging banal. Ayon pa sa Colossus 1 verse 14, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, redemption, sa siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang kaniyang pagkabuhay na muli.
Habang ginagampanan ng Panginoong Hesus ang kaniyang misyon dito sa lupa, ipinahiwatig niya na siya ay mamamatay, subalit mabubuhay muli pagdating sa ikatlong araw. Ayon sa Matthew 16 verse 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang mangyayari sa kaniya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng mga tagapagturo ng kautusan, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 24, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparin sa sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang kamatayan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo ay dalawang mahalagang katotohanan sa Kristiyanong pananampalataya. Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 14, 17 to 19. Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 14, verse 17 to 19, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang ating pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi na nalilinis sa inyong mga kasalanan. Ang walang katuturan ang inyong pananampalataya, hindi lamang iyan. Alilitaw pa na ang lahat ng namatay sa sumasampalataya kay Kristo ay napahamak kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang buhay na ito. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ang katotohanan si Kristo ay nabuhay, ay na muli ay nagpakita na ang kamatayan ay hindi pwedeng umigil sa kaniyang pagbibigay pag-asa sa buong sangkatauhan. Ito ay hindi nanatiling lihim sapagkat siya ay nakita ng mga mahigit 500 mga tao. Sa 1 Corinthians 15 verse 4 to 8, ang unang 4 na libro ng Bagong Tipan ay nagkakaisang nagbibigay mensahe na ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay hindi kahang-isik lamang. Sa halip, pinatunayan nila na ito ay totoo. Ang mga sumusunod sa mga talata ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesus Kristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Ang malaking bato na siyang tinatakan at ginamit na pangtakip sa kanyang libingan ay naigulong na. Ayon sa Lucas 24 verse 2, nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ang mga patutuo ng mga bantay sa kanyang libingan. Ayon sa Matthew 28 verse 11 to 15, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at sinasalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang susuhulan ng malaki ang mga kawal, at ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kaniyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-aalala kung makarating naman ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Ang pisikal na bangkay ng Panginoong Hesus ay wala na sa loob ng libingan. Ayon sa Lucas 24 verse 3, ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Ang patutuo ng mga anghel, ayon sa Lucas 24 verse 5 to 6, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasilaw ang damit dahil sa matinding takot sila'y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang tilang lino na takip ng kaniyang ulo ay nakatiklop ng maayos na nakalapag sa isang sulok. Ayon sa John 20 verse 6 to 7, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga tilang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga maling tila, kundi hiwalay na nakatakip sa isang tabi. Ang nalalapit na pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 16 to 17, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi na nalinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ang kaniyang kalagayang Diyos. Napag-aralan natin ang kaniyang kalagayan bilang tao. Sa bahaging ito, pag-aralan din natin ang katunayan na siya ay kalagayang Diyos. Sa Lumang Tipan, binanggit ng mga propeta ang kaniyang makadiyos na mga pangalan. Tinawag siya ni Isaias na makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama.
Isaiah 9 verse 6 to 7. At Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. 7 verse 14. Tinawag siya ni Jeremias na ang Panginoon ang ating katuwiran, Jehovah Tidkino. Jeremiah 23 verse 6, tinawag siya ni David na aking Panginoon. Sa Salmo 10 verse 1. Ang ibig sabihin ng salitang only begotten, monogenes, ay unique. Subalit siya ay may gayong ding kalagayan bilang Diyos. Si Jesus ay hindi nilalang na anak, sa halip siya kalagayang walang hanggang anak. Siya ay tinawag na Diyos at Panginoon sa bagong tipan. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa John 20 verse 28. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 1 John 5 verse 20. At ang salita ay Diyos. 1 John 1 verse 1. At ang pagpakita na kaluwalhatian at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at kapagpaligtas na si Jesus Kristo. Tito 2 verse 13. Siya ay nagpapahayag na may malapit na pakikipag-isa sa Ama. Ako at ang Ama ay isa. 1:10 verse 30. Ang nakakita sa akin ay nakita na niya ang Ama. John 14 verse 9. Siya ay pre-existent. Bago ipanganak sa laman, bago ipanganak ni Abraham, ay ako nga. Sa 1:8 verse 8. Nang pasimula siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos at nakatawang tao ang salitang at tumahan sa gitna natin. John 1:1, John 1 verse 14. Pangwakas, ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Subalit, hindi maipagkaila na may mga sumasalungat sa katuruan ito. Dahilan din sa katotohanan siya ay nagpakatawang tao upang kanyang tubusin ang buong sangkatauhan. Bilang pangwakas sa pag-aaral na ito, ang mga turang binigkas ni Dr. Charles Hoods ay nagpakahalagang pagtunan ng pansin. Ayon sa kanya, ang sinumang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, minahal at lubusang sumusunod sa kanya ay tunay na ipinanganak na makadiyos. Siya ang ating buhay. Ang sinumang nasa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sinumang mananampalataya sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. Si Kristo ay Diyos at nananahan sa kanya ang kabuang pagkadiyos. Ang pagkadiyos ni Kristo ay isang katotohanang hindi mababago maski sino man ang sumasalungat nito. Ang taos-pusong nagpagtanggap sa pagkadiyos ng tagapagligtas ay nagbibigay buhay sa ating kaluluwa patungo sa walang hanggang buhay. Ang kawalan ng pagkilala sa katotohang ito ay patungo sa walang hanggang kamatayan. Si Kristo ang ating buhay. Siya ang sinumang wala sa anak ay walang buhay. Click the subscribe button and also the bell so that you'll be notified, and also the likes and share, and also put comments. Thank you.